Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Training Word Transformation na kung saan ay pag-aralan natin yung how to be a discipleship of the Lord Jesus. At sa araw na ito, basahin natin isang verse sa Bible mula sa aklat ng Mateo, chapter 10, verse 24. The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. Basahin po natin sa Tagalog. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. So, sa araw na ito po, tingnan natin po yung pagiging disciple. Remember that every disciple must be prepared to give up something for Jesus' sake, and it is called self-denial. So, atin pong pag-aralan po ang yung committed Christian. Paano tayo magiging committed Christian or disciple ng ating Panginoon. At na-acronym ko po yung word na disciple. Ito po yung ating pag-aralan. Letter D stand for devotion. Devotion have a regular Bible reading and prayer. At ito po yung nagpapakita na tayo po ay we must remain in Christ, na tayo po ay kailangan manatili sa ating Panginoon. Basahin po natin ang some verse po sa Bible, sa John 15:7. Sabi po sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So, nais ng Panginoon na tayo po ay manatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita bilang mga alagad niya. Dapat ito po yung ating gawin. I stand for invest time, talent, and treasure in God's kingdom. Basahin po natin ang 2 Corinthians 5:15. Sabi po sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, ito po yung we should live for Christ. Tayo po ay mamuhay para sa Panginoon. Huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para sa Panginoon. Buhay natin bilang tagasunod ng Panginoon ay yung kalooban niya ang ating gawin. Sundin natin po. Pangatlo po, S stand for small group participant. Isang maliliit na grupo na kailangan tayo po ay mag-involve o sumama sa mga mananampalataya. As believer, we can love one another. Tayo po ay ipakita natin ang ating pong pagmamahal sa ating pong kapatid sa Panginoon. Basahin po natin ang John 13:34 and 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ito yung palatandaan
na ikaw ay alagad ng Panginoon, sumusunod sa Panginoon, kung mayroong love, pag-ibig sa bawat isa. So, mahalaga po ito. Yung express natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa po. Pang-apat, letter C, congregational worship participant. So, bilang mananampalataya, kailangan po tayo ay makihalubilo at encourage natin ang bawat isa na huwag natin kalimutan ang mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang Hebrew chapter 10 verse 25. Sabi po ng Hebrew 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So, encourage po natin, palakasin natin ang loob ng isa't isa na lumapit sa Panginoon, dumalo sa mga pagtitipon na mananampalataya upang lumakas, magkaroon ng kalakasan galing sa Panginoon. At sinabi po ro na dahil malapit na rin dumating ang Panginoon, so huwag na tayong magsayang ng panahon. Tayo po ay magsama-sama bilang mananampalataya as body of Christ, body of believer na naglilingkod sa ating Panginoon. Congregational worship participant, mahalaga po ito. Sama-sama na nagpupuri at nagsasamba sa ating iisang Diyos na buhay. Pang-apat po, pang-lima, letter I, involved in loving ministry. I stand for involved in loving ministry. Ano po ibig sabihin nito? A gift to minister to other. So yung mga kaloob natin po, yung gift na meron tayo, kaya gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon po. Basahin po natin ang isang verse sa Bible sa 1 Timothy 4:14. Sabi po sa verse 4, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat. So lahat ay ng ibinibigay sa atin ng Diyos ay ipagpasalamat po natin. Balik natin sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa lahat ng mga blessing, sa kalakasan, sa life, lahat po atin pong ibalik sa Diyos ang pasasalamat. Napakabuti ng Diyos. Tandaan po natin. So, involved in loving ministry. Sabihin, share po natin yung mga kaloob natin. Kung ang kaloob mo ay pagkanta, kumanta tayo para sa Panginoon. Kung ang kaloob mo ay magturo ka para sa Panginoon. Kung ang kaloob mo ay tumugtog ng gitara, tumugtog ka para sa Panginoon. Kung ang kaloob mo ay magbahagi ang salita ng Diyos, ibahagi mo sa lahat ang salita ng Diyos. So, involved in loving ministry. With love, mayroon pong pagmamahal, may kasamang pagmamahal. Habang ginagawa mo ang paglilingkod sa Panginoon, may kasamang love, with love. So, letter P sa disciple ng acronym, Practical Knowledge and Application of Scripture. Practical knowledge and application of Scripture. Ano po ibig sabihin? Mature believer as well, grounded in God's Word. Dapat po tayo na mga sumusunod sa Panginoon ay mayroon pong malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos o nakababad sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang Hebrew 5:14. Sabi po sa Hebrew 5:14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang, at dahil sa
pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So dahil sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, nag-grow ka at nalalaman mo yung masama at mabuti. Naglulugod ang Diyos at yung ayaw niya na gawin natin. So, dapat nating iwasan dahil sa ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Minemeditate mo siya araw at gabi ang salita ng Diyos. So, patuloy lang na mag-aaral tayo sa Panginoon at makikilala pa natin ng mas malalim ang Panginoon habang ikaw ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Letter L stand for living sacrifice. So, living sacrifice, our spiritual art of worship. Ito po yung sinabi sa Romans 12:1, basahin po natin. Sa Romans 12:1, sabi po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung ialay natin po ang ating pong mga buhay natin as a living sacrifice, buhay. So ito yung hinahangad ng Diyos na gawin natin. Yung buhay natin, ialay natin para sa Kanya. Buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, at sabi niya, ito yung accepted, karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung buhay natin ay as a living sacrifice, naglilingkod sa Panginoon. Amen. So, yung letter E. Letter E stand for empower by the Holy Spirit and prayer. So, basahin po natin Acts 1:8. Sabi po sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at sa hanggang sa dulo ng daigdig. So, pagkakalooban po tayo ng banal na Espiritu, power, kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. At tayo po yung magiging saksi, magpapahayag, magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Kung saan man ikaw lugar na doon, ipahayag mo, ipatotoo mo ang mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Na ikaw ay binago, na ikaw ay niligtas, at pinagaling ng Panginoon. Pinalaya, pinatawad. So, be a witness, saksi sa mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Letter S stand for share Christ with others. So, ibahagi natin ang Panginoon sa iba. Yung magandang balita ng kaligtasan. Huwag natin sarilinin po ang salvation. We should share to others. Bahagi natin sa iba na sila rin po ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Basahin po natin ang Matthew 9:38. Sabi po sa verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mang-aani. So, kasi kaunti lang po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Napakaraming dapat sharean, ilang bilyon ang tao po. Ilan lang nangangaral ng salita ng Diyos. So, kung ikaw ay nagde-decide na maging alagad ng Panginoon, disciple, you should share the good news of the Lord Jesus. Na siya'y namatay at muling nabuhay para po sa atin.
para tayo mapatawad at magkaroon tayo ng kaligtasan. At sa araw po na ito, tandaan po natin that being a disciple, you must be prepared for a lifetime commitment. To Him, no turning back. So, hindi na tayo pwedeng bumalik o tumalikod. Be ready to accept physical inconvenience. Ito yung pwede mong maranasan bilang disciple. To be responsibility to Christ sa kanyang ministry na inibigay sa atin o sa iyo. And to be wholehearted in devotion to Christ. So being a disciple is not easy. Sabi nga dito is a lifetime commitment. Habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, gawin natin ito with love, with joy, ang paglilingkod sa Panginoon. And the Lord will reward us. Pagpapalain ka ng Panginoon. Hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon, ang maging disciple niya, ang sumunod sa Kanya. Bagkus you will marami kang benefit, spiritual blessing ang ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. At tanda mo, ang strength ng Panginoon ay laging nasa iyo habang ikaw ay naglilingkod at gumagawa sa kalooban ng Diyos. So hanggang dito lang at hanggang sa muling pag-aaral natin sa discipleship. Ako po si Pastor Jeff, and God bless you, and to God be the glory.